Good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa bagong bukas na Boge Motorcycles sa may Caloocan mga kamots para i-feature yung mga bagong motor. Mula po yan kay Boge Motorcycles. At sa video nga na ito mga kamots ay una natin papasadahan yung pinakabagong underbone na labas mula po kay Boge Motorcycles. Ang bago nga hamon sa Yamaha Sniper. Ito po ay yung pinakabagong Boge Storm 150. Alamin natin mga kamos kung anong mga tinataglay na specs at features nitong bagong underbone na ito. At isa nga ba ito sa may kukonsider natin na underbone motorcycles dito sa Philippine market. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. Okay, so ito po yung pinakabagong underbone motorcycle na labas mula po kay Boge Motorcycles, the Storm 150. So sa looks and appearance pa lang ito, makakamaksi talaga namang papalag din ng isang to. Color red ang kulay. Ito mismo yung nakita natin dun sa Makina Moto Expo 2026. Ganito yun. Very futuristic din ang itsura nitong isang to mga kamos dahil sa looks and appearance po niya. Meron siya ditong maliit na projector lamp. Ayan. And then dito na rin nakapwesto yung daytime running light niya. Sa baba niyan mga kamos, may additional pa siyang ilaw dito, bukod dun sa manibela niyan. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga itsura ng mga ilaw nito kasi naka-activate to at may baterya. Turn signals nito mga kamos, ayan, so dito po nakalagay sa magkabilang gilid. By the way mga kamos, naka-LED na po lahat ng mga ilaw nito from headlight, daytime running light, turn signals up to tail light. Napakaangas ng itsura niya dito mga kamos, so parang ito yung nagsisilbing mata. Yan, ang ganda napakatapang kasi ganito yung design ng pairings niya. Ayan, mukha siyang agila. So, nakalagay dito mga kamos yung signature logo ni Boge. Ayan, nandyan sa gitna. And then, color red. And then, meron siyang matching of decals na black. And then, white dito. Ayan. Then, nakalagay sa gilid, sleeper clutch. Ayan, naka-sleeper clutch na po ito mga kamos. Kaya pagdating sa gear shifting nitong motor na to, talagang smooth naman talaga. Kasi naka-assist sleeper clutch na po siya. Ayan, so dito nakalagay sa gilid niya, ayan, dual overhead cam 4 valves, Boge, ayan, tapos dual ABS. Kumbaga lahat ng mga features na ng underbone motorcycle na ito, talagang pinapakita na rito sa mga decals niya. Nakasulat na rito, kaya may idea na kayo. Ayan, dito sa fender niya, ayan, so naka-gloss red din tayo dito. Napaka-vibrant ng kulay, Tapos, meron siyang reflector dito na yellow. Ayan, magkabilaan po yan. And then ito naman yung telescopic fork niya, braking system niya sa unahan. Ayan, nakatupat caliper tayo dito. And then dito naman sa gilid niya, ayan, simulan natin dito sa belly pan niya. Ayan, so meron po siyang protector dito na plastic type sa ilalim. So ito naman yung pinakamakina ni Boge Storm. So naka matte black finish po tayo dito na makina. Nakalagay dyan of course Boge. Ayan. So ito po yung preno sa likuran. Ayan, naka matte black alloy tayo dito. Tapos, ito yung tapakan. Naka-alloy din tayo dito na natitiklop. Ayan. And then, dito naman, yung sa footpeg ng pasahero. Ayan, so naka-alloy din tayo dito na matte black. Ito naman yung pinakatambucho niya. Two-tone color. Matte silver tayo dito sa dulo na may tip. And then, pagdating sa heat guard niya, naka-metal type na po yan, mga kamots. Ayan, ganda. Solid metal type. Dito naman, sa gilid niya, nakalagay Storm 150 Fi. Ganda, di ba? Kung titignan nyo itong motor na to, mga most inspired siya sa mga racing concept. Wow! Sa kulay pa lang nyo, color red. Napakasimple lang ng taillight nyo, pero may design. Letter T. Ayan, pa letter T. So, mamaya papakita ko sa inyo yung itsura niyan. Tapos sa turn signals dito sa likuran, ayan, so nakahiwalay pa po. And then naka-smoke na lens. So, ganda Hindi siya yung clear, naka-smoke siya. Tapos meron na siyang built-in plate light dito. Reflector na red. Ito yung pinaka rear fender niya rito or yung plate holder. Ayan. Naka-disc brake na rin po ito sa likuran mga kamots, kaya naman kahit paano sa braking power hindi ka rin mabibitin dito. Ayan. Sa swing arm niya, ayan, so makapal din yung ginamit ni Boge. Ito naman po yung chain and sprocket niya. Ayan. Heavy duty naman yung ginamit ni Boge dito. Meron siyang built-in chain guard dito. Wow! Na 2-in-1 na. Meron kasi nagsisilbi na rin tire hugger dito
sa likuran. 2-in-1 na po, na naka-plastic type, ABS plastic type na hindi basta-basta mababasag. Naka-single shifter lang tayo dito. Ganda, angas, di ba? So, proceed na kaagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong Boge Storm 150 Fi. Sa harapan po ito ay gumagamit ng 90 by 80 by 17 inches na mags. Pagdating naman sa sukat po ng gulong niya sa likuran, ito po ay naka 120 by 70 by 17 inches din. Grab bar niya, ayan. Naka-alloy na rin, pero naka matte black paint finish. Ganda, oh. Paganda dito sa upuan niya, magaspang. Sabihin naka anti-slip na rin po ito. Hindi ka basta-basta dudulas kung sakaling bigla kang pipreno sa motor na to. At pagdating po sa fuel tank capacity niya, ayon po kay Boge Motorcycles, ito po ay mayroong 5.8 fuel tank capacity. 5.8 liters po. Dito kung makikita nyo, meron siyang built-in na, parang ano siya, basket dito. So kasama yan kapag bumili kayo nitong Boge Storm. So kasama na po yan. Ibig sabihin, pwede nyo paglagyan ng mga bagay o mga gamit-gamit dyan na kaya po hanggang up to 1 kilograms. Naka-ABS plastic, kaya hindi rin basta-basta mababasag. Tapos nakalagay dyan, Boge. Dedicated lang talaga siya for Storm 150. Naka-keyless ignition na rin siya. Meron na rin po pala itong USB charging port. Ayan, nandito sa may bandang ilalim ng manibela niya na naka-USB. Ready na rin. So, convenient na rin. No? Pwede na rin tayo mag-charge ng cellphone natin dito. Meron tayong design dito sa magkabilang gilid na parang carbon design. Sa mga buttons and switches muna tayo. Sa left side, meron tayo dito built-in passing light. Tapos, high beam, low beam, turn signals left and right, busina. And then dito naman sa right side, engine kill switch. Meron na rin po ito. Ayan, tapos sa hazard light and then headlight on and off kung gusto natin nakapatay yung headlight. Tapos, electric push starter. Ito yung pinaka-remote niya, mga kamots. So, laki. Parang remote ng kotse, oh. Oh. Ayan, ganda, di ba? Tapos, sa mga hand grip naman niya, ayan, so, makapit din yung hand grip na ginamit ni Boge dito. Tapos, may bar end siya na alloy dito sa magkabilaan. Naka-matte black paint finish. Tapos, sa mga levers naman niya, clutch and brake levers, naka-matte black paint finish din po. Na match dito sa kulay ng motor na to. Tapos sa side mirror niya, ganda, oh, patulis. Ayan, oh. Patulis yung banda dito sa side mirror niya. Tapos naka long stem. And lastly, mga kamos, dito sa instrument panel niya. So buksan natin siya para mapakita ko sa inyo yung sample ng instrument panel niya rito. Ayan. So what we have dito is a full LCD display na po. Napakalaki ng LCD display niya, oh, na malinaw na pinapakita na po lahat ng mga details nitong motor na to. So speedometer, RPM gauge, odometer, battery voltage, check engine indicator, gear indicator, lahat nandyan na, turn signals indicator, meron pa siyang built-in clock. Ayan, fuel gauge nandito sa gilid. Ayan. So lahat po ng mga details ng motor na to malinaw na pinapakita dito, no. Tsaka yung pinaka niya, background niya is color black. Napakaganda. Tapos meron tayo ditong dalawang button para sa select and adjust. Naman yung itsura, mga kamos, ng ilaw kapag nakabukas na itong Storm 150 sa daytime running light niya. Ayan, so nandito sa gilid. Maliit lang, oh. Pero ang ganda, tingkad. Meron pa pala siya daytime running light dito. Ayan, yun ko lang napansin. Bukod dun sa may bandang manibela niya, meron pa pala siya dito, additional na daytime running light. Ito naman po yung itsura ng taillight niya. Pansinin talaga yung letter T na design, no? Tapos itong dalawang gilid niya, yan po yung para sa brake light niya. Then ito naman yung turn signal sa likuran, may animation siya, oh. Wow! Hindi siya yung isang bugahan na ito, may animation po siya. Okay, so yan po yung looks and appearance, mga kamos, itong pinakabagong underbone motorcycle na ito mula kay Boge, the Boge Storm 150. Of course, alamin naman natin ng mga ibang engine specs at features pa na tinataglay nitong underbone na ito. Mula po yan kay Boge Motorcycles. This all-new Boge Storm has a 149.6cc engine displacement, to be exact, 4-stroke single-cylinder, naka-dual overhead cam at naka-4 valves. Nagtataglay ito ng malakas-lakas na max power na 15.4 HP at 8,500 RPM, habang kanyang max torque po ay 13.5 Nm at 7,500 RPM. Sa kanya pong fuel system, ito po ay naka-electronic fuel injected na, habang kanyang cooling system po, ito po ay naka-liquid cooled. For the starting system, pinapagana lamang po ito ng electric push starter.
starter. At pagdating sa ignition system, ito po ay naka-keyless system na. At dahil underbone type motorcycle, gumagamit po ito ng chain and sprockets pagdating sa kanyang driving system. And as for the transmission system, meron po itong hanggang 6-speed na naka-full manual clutch. For the suspension, sa harapan po equip po ito ng telescopic fork, habang sa likuran po ito po ay naka-centered monoshock. At para po sa kanyang braking system, parehas na pong equip ng hydraulic disc ang preno nito, harap at likuran. Na ayon po kay Bosch Motorcycles ay equip na raw po ng dual channel ABS. Na masasabi nga natin na hindi rin tinipid ni Bosch pagdating sa braking features itong isang to. And as I mentioned earlier, ito pong motor ni Bosch Motorcycles ay equip na po ng assist slipper clutch. Na kung pag-uusapan ay smoothness when it comes to gear shifting, eh hindi rin pahuhuli itong motor na ito. Nasaktong-sakto nga po sa tema nitong racing concept. At gaya nga rin ng pinakita ko sa inyo kanina, ito po ay equipped na ng LCD display panel. Gaya po na nakikita nyo, itong motor na ito ay meron na rin pong built-in carrier basket na kung titignan kahit papaano convenient na rin. Dahil pwede natin paglagyan ng mga ano-ano mang gamit na pwede nating ilagay dyan. At meron na nga rin po itong USB charging port. Of course, also convenient dahil pwede na rin tayo mag-charge ng mga cellphone natin habang gumagamit ng motor na to. Para po sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 1,975mm, overall width na 665mm at overall height na 1,105mm. At meron naman po itong seat height na 795mm at ground clearance na 145mm. At ang kabuang bigat naman po ng motor na ito mula po kay Bosch Motorcycles ay 145 kg. At yan po ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Bosch Storm 150. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Bosch Motorcycles as of May 2026. So, pag-usapan naman natin mga kamos yung cash price at installment price po nitong pinakabagong Bosch Storm 150. So magkano nga po ba ito dito sa Bosch Motorcycles as of May 2026? So para po sa cash price niya mga kamos, SRP price pa lang po itong babanggitin ko. Sabihin hindi pa kasama dito yung LTO registration at insurance. So sa cash price po niya, ito po yung nagkakalaga ng 120,000 pesos. Sarado mga kamos, 120,000 pesos. Available na rin daw itong kunin as installment dito sa Bosch Motorcycles. Kaya nga lang mga kamos, hindi pa natin i-detail sa ngayon yung regarding sa installment. Pero huwag kayong mag-alala kapag bumisita kayo dito at kukuha kayo nitong Storm 150 dito sa Bosch Motorcycles sa may Caloocan, available naman yung installment dito. Kaya na lang makikipag-ugnayan po sa financing ng Bosch Motorcycles Caloocan. Ayan, so yan po yung cash price nitong pinakabagong underbone motorcycle. Mula po kay Bosch, the Storm 150. So sa mga nag-aabang nito at naghahanap nitong stock ng Storm 150, so meron po dito sa Bosch Motorcycles Caloocan sa as of May 2026. And then mag-message na lang din po kayo sa Bosch Motorcycles Caloocan Facebook page. Ito po yung Facebook page nila para makapag-inquire kayo dito sa Storm 150 at sa iba pang mga motor nila dito. So abangan nyo naman mga kamos yung susunod na vlog natin. I-feature naman natin yung pinakabagong ADB scooter naman nila, yung SR2 ADB. Alamin natin yung specs and features niyang bagong ADB scooter niyan. So bago ko po tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat of course una kay Sir Ronald, and then kay Sir Mark, and then sa branch manager po nila kay Sir Arthur. Maraming salamat po sa pag-a-assist sa akin para mag-vlog ng mga motor nila dito. So muli maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe, ride safe always.